nasa 200 sakit ang maaaring makuha mula sa maruruming pagkain. Ito ang tinatawag na foodborne diseases. Nakukuha ito sa mga bacteria, viruses, parasites o kemikal na nasa kontaminadong mga pagkain. Sa ilan pang mga kaso, pwede itong mauwi sa kidney failure, chronic arthritis, brain at liver damage at maaari ding pagkamatay. Ang karaniwang paniniwala, namamatay naman ang mikrobyo kapag niluto na ang pagkain. Ito rin ang sabi sa akin ng mga tindera ng pagpag sa Tondo. Totoo naman yan sa isang banda, pero may babala ang isang food safety expert. Most microorganisms will die or mamamatay po sila pag niluto natin at high temperature, especially at temperatures above 60 degrees. But remember that there are microorganisms that also produces what we call toxins. Sometimes, you kill the bacteria, yes, but the toxins is already there in your food, so it will still cause food poisoning. And toxins are chemicals kasi, no? So we cannot remove them just like that by thorough heating. Hindi lamang naman sa pagkain ng pagpag pwedeng magkasakit ang isang tao. Kahit anong klase ng pagkain, pwedeng makontamina. Kaya dapat siguraduhing maayos ang pagluluto at ang pag-iimbak dito. First and foremost, we have to make sure na yung ating mga ingredients na bibilin po from the palengke, groceries are safe, and also the water that we're going to use are from safe sources. And then second, we have to make sure that during preparation, we practice personal hygiene. So make sure that we wash our hands, we make sure that we clean and sanitize our utensils. Dapat hugasan din daw ng maigi ang mga sangkap sa pagluluto at lutuin itong mabuti. Ihiwalay ang mga hilaw sa lutong pagkain para maiwasan ang cross-contamination. At huwag iwanan ang niluto sa lamesa ng matagal para hindi mapanis at magdulot ng food poisoning. Isa pang babala ng food safety expert, madalas hindi raw agad mapapansin na kontaminado na ang isang pagkain. It's very hard to detect, especially by visual lang, by taste, odor, or how the food looks if it's already contaminated, okay? Especially for microorganisms kasi hindi natin sila nakikita. That's why we have to make sure that we practice keeping food at safe temperatures because sometimes people thought that lahat ng masarap are okay. But most of the time during outbreaks, we have food that tastes good, smells good, and looks good that causes food poisoning. Sa datos ng World Health Organization o WHO, 600 milyon ang tinatamaan ng foodborne diseases sa buong mundo kada taon. Nasa 420,000 ang namamatay taon-taon. Isa sa pinakakaraniwang foodborne illness ay ang food poisoning. Kabilang sa mga sintomas ito ay ang pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan at lagnat. Pwede itong sabayan ng pagkahilo at sakit ng ulo. Sa mga seryosong kaso, pwedeng lumabo ang paningin, manghina at mamanhid ang katawan. Depende sa klase ng impeksyon, maaaring maranasan ang mga sintomas 2 hanggang 6 na oras mula ng kainin ng contaminated food. Pwede rin itong tumagal ng ilang oras, ilang araw, ilang linggo, depende sa uri ng mikrobyong nagdulot ng impeksyon sa tiyan. Kapag nakaranas ng mga ito, uminom ng maraming tubig lalo na kung nagtatae at nagsusuka para huwag ma-dehydrate. Magpahinga at uminom ng gamot para maibsan ang mga nararanasang sintomas. Kapag hindi na kaya ang sakit ng tiyan, hindi mapigilan ang pagsusuka o may nakikitang dugo sa inyong mga dumi, agad nang magpatingin sa ospital.